Kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Sa buong Pilipinas at sa buong mundo, naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghayag na aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, sana magkaroon na ng magandang umaga buong Pilipinas at buong daigdig. Dahil ang sabi ng Biblia, salita ng Diyos, noong una pang panahon, kung ang tao ay hindi pa magbago sa akin, parurusahan kayo na makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. Hindi ba yun ang sinabi ko madalas? Sa sona ng Diyos sa bundok ng Sinai, bundok ng Gerizim, yung pagsusona niya o paghayag ng kanyang batas at palatuntunan na hindi pinakikinggan ng tao hanggang sa panahong kasalukuyan, kaya wala pang nagbabago. Unang-una, itong mga Muslim na sumasamba sa Diyos na si Allah, alright, dahil ang Diyos ko, si Allah rin. Ay ano, nasa bandera ko, pangalan niya ay Allah. Dahil nagpasimula siya sa tinatawag na wala. Allah. Allah. Dahil sa tuldok lang, nagpasimula ang ating mga kaluluwa. At hinati-hati ng Diyos, yung tuldok na yan. At naging maraming kaluluwa. Yan ang Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay. Kaya ngayon, nung lalangin niya ang tao na hindi alam itong ministro ng Muslim na ito na Allah, pastor ng Allah, organisasyon na yan, nagbasa lang ng Biblia pero hindi alam ang hiwaga ng Biblia na si Virgin Maria, nanganak ng isang anak na si Jesus, na anak ng Diyos. Hindi niya kinikilala na anak ng Diyos si Jesus. Kung si Pilato nga ay kinilala ang anak ng Diyos si Jesus eh. Kaya nga sari-sari paniwala eh. Bakit mas mataas pa ba sila kay Pilato? Ayon sa pagkaligaw ng tao, dahil yan ang babala ni Jesus nung panahon niya na huwag mailigaw ang tao. Samantalang sinabi ni Pilato, napatay natin ang anak ng Diyos. Si Pilato naghayag nun eh. Ayon na paniwalaan si Pilato? Hindi rin. Sarili lang nila, paniniwala nila. Dahil ang tinitrace, itong pastor na Muslim na ito na tanga, hindi nagbabasa ng Biblia. Kung nagbasa man ng Biblia, baktaw. Wala nga po silang kaunawaan sa Biblia. Dahil binulag nga ng Diyos ng sanlibutan ito, ng mata nila, para hindi sumilang sa kanila ang hiwaga ng Ebanghelyo. Yan ang napakalinaw na dapat nyo pong malaman. Alright. Sino bumulag? Ang Diyos ng sanlibutan. Sino ba yung Diyos ng sanlibutan? Si Satanas. O yan, maliwanag po, di ba? Yan ang tawag na Diablo. Si Satanas ay siyang Diablo na tumutokso sa mga tao ng kayamanan para mabulag sila sa katotohanan. Ang dami na nilang nabulag sa katotohanan. Si Adan, sabi niya, nilikha ng Diyos sa paraiso at inilagay niya sa paraiso at nanggaling sa katawan niya si Eva. Hindi naman niya alam ito, galing sa katawan niya si Eva. Akala niya galing sa tadyang. Hindi po kasi lalam yung mga talinghaga
Kaya itong bobo na pastor ito, na si Inang Eva, membro ni Adan, membro ng kanyang katawan. Alam niyo katawan? Yung iglesia na hawak-hawak niya na paraiso. Ayan po. Membro hiwaga lang si ng Biblia. Magdalena. At binurot niya sa kanyang tagiliran, sabi, tadyang, bahagi ng kanyang katawan na nagsasakripisyo para sa kapayapaan ng paraiso. Yan si Eva. Dahil hindi alam ni Adan na alam ng Diyos na siya namamanglaw at kailangan niya ang babae. So, sa kanyang pangangarap na magkaroon ng asawa, hindi niya namalayan na si Eva ay nakahiga sa tabi niya dahil inutusan ng Diyos. Kita niya, chinilis ng Diyos si Eva para tabihan niya si Adan dahil namamanglaw nga. So, naging asawa ni Adan si Eva. Pero si Maria, iba ang istorya. Tandaan nyo dahil si Eva ay si Maria, alagad ng Diyos yan, isang propeta. Bata pa lang, manggagamot na, manghuhula na yan. At nagkaroon siya ng isang boyfriend. Siguro Muslim din. At hindi sila pareho ang prinsipyo sa pananampalataya. Kaya nagkaiwalay sila. Pero buntis na si Maria. Alright. Nagkaroon siya ng boyfriend. Hindi sila nagkatuluyan dahil sa relihiyon. Dahil yung iba pinakikilala ni Virgen Maria, iba naman ang pinakikilala yung kanyang boyfriend. Kaya nagtalo sila sa relihiyon. Ngayon, buntis na si Virgen Maria na hindi niya alam, o kahit na alam na niya, nung sabihin ng isang banal espiritu na si Gabriel Arcangel na magbubuntis siya, manganak siya ng anak ng Diyos, nag-deny si Virgen Maria na wala siyang kilalang lalaki. Okay, pinawalakan naman ni Gabriel Arcangel yun, o Diyos mismo, na nag-usap sila ni Gabriel Arcangel para ipaihuatig kay Virgen Maria na manganganak siya at isisilang niya ay ang anak ng Diyos na si Jesucristo. Alright. Ngayon, itong pagsilang itong anak ng Diyos na sinasabi ninyong hindi Diyos dahil anak lang ng tao, dahil hindi nyo alam ang hiwaga ng Ebanghelyo. Alright. Dahil si Jesus, ang kanyang kaluluwa, ay siya si Abel na anak ni Adan, na siya nagsasakripisyo na maghandog sa Diyos ng mga tupa. At siya parati ang kausap-usap ng Diyos ng panahon niya. Kaya pinatay siya si Abel dahil nagselos si Abel ay si Cain. Dahil si Abel lang ang kinakausap ng Diyos. Si Cain hindi kinakausap ng Diyos dahil ang handog ni Cain ay puro pera, kayamanan ng lupa ang inandog niya sa Diyos. Magkaiba ang handog nila. Kaya mas minahal niya si Abel dahil tupa ang hinandog niya sa Diyos. Ibig sabihin, binabanal niya yung mga tao para sa Diyos. Dahil yan ang original na plano ng Diyos na makabalik ang tao sa Diyos. Dahil yung unang paglalang, doon sa Genesis 1:1, sabi ko sa inyo, hiwaga na naman ito na hindi nyo alam, misteryo na binabalot ng banal na ebanghelyo na kulang kayo sa pag-research dahil hindi binigyan ng Diyos sa inyo ang pagkaalam ng hiwaga ng ebanghelyo. Dahil unang paglalang, ang mga taong nalalang niya, walang utak nga, sinabi sa inyo, bobo, hindi may larawan kung sino sila. Minsan-minsan banal sila, pero karamihan panahon, karantado sila talaga. Hindi may larawan ng Diyos kung sino sila. Anghel ba o demonyo? Kaya walang anyo na may larawan sa kanila dahil sa kabubuhan nila.
Kaya nagsisi siya sa pagkalalang ng tao. Doon sa tinatawag na unang pagkalalang o paglalang tao. Kaya lang, sa bandang huli, naisip ng Diyos na salitain ito, nalalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at ayon sa ating kalarawan. Sino kausap ng Diyos? Tandaan nyo lalangin natin. Sinabi ko na sa inyo noong una, mga planetas ang kausap niya at ang mga arkanghel ng kalangitan. Mga dioses po yun, ang mga planetas. Mga dioses. Ang tinatawag niyo, the gods. Okay. Dahil bawat planeta, sinabi ko sa inyo, mayroong mga elemento nakatira doon. At ang tawag ninyo ay mga alien. Nagbibiyahe rin sila patungo rito sa lupa o naglilimot sa buong daigdig. Kaya lang pag pupunta sila sa planeta, ang tawag sa kanila ay alien. Ang ganda na, dahil hindi taga roon. Dahil mga planeta alien. May nagpapatotoo po niyan, yung ating pong kapatid na Lady Min. Dahil nakakarating po yung kaluluwa niya roon. Alright, gayon. Sa iba't ibang planeta. Ito ang tinatawag na creation, di ba? Ngayon, yung pangalawang pagkalalang ng tao ay nilagay niya ang tao sa kanyang paraiso upang mamahala sa paraiso. Alam niyo yung paraiso? Kaharian ng Diyos. Inilagay niya ang taong banal para mamahala sa kanyang paraiso na siya ay si Adan at si Adan ay natukso rin dahil sa kanyang paglabi sa pagmamahal sa kanyang asawang bata pa. Tandaan nyo malayo ang wat nila. Matanda na si Adan nung ibigay si Eva. Kaya nung nagpakita sa akin si Adan at Eva, nakayuko na si Adan, may baston na, at si Eva ay batang-bata pa. So, nangulugan na talagang malayo ang agwat nila. Kaya si Eva, bilang bata pa, palagay natin, agresibo sa sik. Dahil si Adan, matanda na, baka kulang sa bagay na ganito. Ng mga bagay na mag-asawa, dahil may edad na nga. At hindi kontento si Eva, kaya natukso siya dahil sa naghangad siya ng tinatawag na sexual. Na yun ang tinatawag na mansanas. Yan, ang hiwaga. Tawag yan mansanas. Kaya kinain ni Eva yung mansanas at pinatikim kay Adan. Kaya ganun sila napalaya sa paraiso. Hiwaga ito Kaya lang, doon sa unang creation, 1:6 ng Genesis, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at kalarawan. At ito naman, pastor ng Muslim, ang pagkilala niya, material, na si Jesus ay tao, si Adan ay tao, si Eva ay tao, si Maria ay tao. Paano sila maging Diyos? Ay tao lang sila. Alright. Kaya wala silang sinikilalang Jesus, walang sinikilalang Maria, walang sinikilalang sino man. May kinikilala naman po sila si Propeta Muhammad. Alright. Kung si Muhammad ay tao, bakit nyo sinasamba si Muhammad? Tao rin lang naman. Gaano kahalaga si Muhammad sa Diyos para sambahin nyo? Kamukha ba ni Jesus? Tao rin naman. Dahil sinabi niya mismo, itong taong nagsasalita ng katotohanan, hindi niyo paniwalaan. So, si Muhammad ay tao rin. Propeta rin, si Muhammad. Paano sinamba si Muhammad ay tao rin lang pala? Yan, kasi siya ngayon ang nagtuturo sa inyo ng patayan, gera. Samantalang si Jesus na nagtuturo ng walang patayan, pagmamahala na tinuturo ni Jesus. Anong pagkakaiba? Ang turo ni Muhammad
at turo ni Jesus. Dahil hindi ko pa nabasa yung Biblia yung Quran na sinasabi nyo. Dahil hindi ko maintindihan nga. Yun nga po sinasabi ko sa inyo, napanood kong video ng mga Muslim habang pumupugot ng ulo ng tao, tinataas ay ulo, sigaw sila ng sigaw ng Allahu Akbar. O yung ba Allahu turo Akbar. ni Muhammad? Papatay, magpatayan. Samantala si Jesus, hindi niya ituro yung magpatayan. Ang itinuro niya ay magmahalan. O, anong kakaiba ngayon itong si Muhammad at si Jesus ngayon? Dahil si Jesus ay sumasamba rin kay Allah. Tandaan nyo Ako rin ay sumasamba kay Allah. Tandaan nyo yan sa bandera ko. Allah, nakatatak yan. Dahil yan ang lihim na pangalan na hindi dapat banggitin sa walang kabuluhan. Kaya lang nababanggit ko ngayon dahil may kabuluhan ng ating pinag-uusapan. Okay? So, itong Allah na lumikha ng langit at lupa, nagturo din ba sa inyo ng patayan? Hindi. Walang tinuro si Allah na magpatayan kayo. Walang tinuro si Allah na kayo lang mag-ibigan. Eh bakit puro gere ginagawa nila? Yung mga naniniwala kay Allah at kay Baka hindi na si Allah ang Muhammad. sinasamba nila. Baka si Satanas na. Hindi ba sinabi ng Biblia na suriin nyo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos? Dahil maraming bulaang propeta na naglitawan sa sanlibutan. Ang sabi naman ni Jesus, mag-ingat kayo upang huwag mailigaw ni numan. So, dahil si Jesus, isinugo ng Diyos. Mula pa nung bata pa, manggagamot na, nangangaral na, at sinasamba ng maraming tao sa iba't ibang grupo ng mananampalataya. Dinadala nila ang kanilang kawan na may karamdaman at inaharap kay Jesus. At si Jesus naman ay pinapagaling niya sila. Sanggol pa lang yan. Nasa Biblia yan. Kaya yung pastor na yan ng Muslim na yan, dapat mag-aral pang mabuti. pumunta ka rito, mag-aral ka rito. Para hindi mailigaw ang tao. Hanggang sa lumaki si Jesus ng 12 taon at nakipag-aral kay Haring David doon sa samahang tinatawag na ano tawag diyan? Yung pananampalataya ni David. Sumasamba rin sila sa espiritu. Alright. May tawag diyan Hudyo. Pananampalatayang Hudyo ang sinasamba ni David. Pananampalatayang Hudyo. Eh sino po ba itong mga Hudyo na to? Sino Muslim sinasamba nila? din. Kaya lang, iba ang paniwala. Dahil may nagligaw sa kanila. Pero itong pananampalataya ni David na siyang natutuwa ni Jesus at nakalakhan dahil sumasamba sila sa Jerusalem, sa bayan ni David. Alam niyo bayan? Relihiyon ni David. Ang isa pa po pinapangaral nila, si Amang Abraham daw ay Muslim. Totoo naman yun Totoo, Muslim. Pero, lahat ba ang Muslim ay magkakaintindihan? Ganyan din kami, Pilipino. Hindi kami magkakaintindihan. Puro Pilipino yan. Nagkaligaw-ligaw din ng iba. So, dapat lang tayo magturuan. Kaya ikaw na pastor ng tinatawag ninyong Islam o Muslim na sumasamba kay Allah. Sabi niyo, ako, ang Diyos ko rin ay si Allah. Pero Pilipino ako, tandaan nyo Ibig sabihin po kasi ng pastor, parang Pilipino lang, iba-iba yung pananampalataya. Ganon din yung mga Muslim nung panahon nila. Pilipino ako pero nakausap ko harap-harapan ang kagalang-galang na Allah. Tandaan nyo
kung i-describe ko sa inyo ang kanyang itsura, baka hindi kayo makapaniwala. Kaya lumapit kayo para kausapin nyo si Allah, dahil ipakilala ko siya sa inyo. Hindi po sila talaga maniniwala kasi ang sabi lang, ang tao raw nakakita ng Diyos namamatay. Natarantaduhan. Ano sabi ng Diyos nung panahon ni Samson? Nag-iyakan yung mga magulang niya dahil nagpakita ang Diyos sa kanila. Nag-iyakapan sila mag-asawa, nag-iyakan dahil mamamatay na raw sila. Bumaba ang Espiritu Santo. Hindi nagpakilala yung Espiritu Santo na yan, pero alam ko sino siya. Si Gabriel, marahil, o si Miguel. Tandaan nyo, ano sabi ron sa Biblia? Huwag kayong matakot dahil ang Diyos ay talagang susubukan kayo para ang takot sa Kanya ay suwain nyo upang huwag kayong magkasala. So, hindi kayo mamamatay, sabi niya. Kasi po, ang makakita sa Diyos ay mamamatay ang kanyang kasalanan. Yun po ang napakalinaw. Yung kasalanan po yung mamamatay at yung paggawa ng mga kasamaan, yun yung kapag mamamatay. Namatay na yung kasalanan, magkamit ka na ng buhay na walang hanggan. Ayan, napakaliwanag po Ngayon, dahil itong pastor na Muslim na ito na nagliligaw ng mga tao, kapatid, saliksikin mo ang Biblia. Pag hindi mo naintindihan ang binabasa mo, magtanong ka sa akin at lilinawin ko sa inyo para hindi kayo may ligaw. At liliwanagan ka ni Kristo. Okay, tandaan mo yan Dahil ako mismo, nakausap ko na si Allah na sinasamba ninyo at hindi nyo pa nakita. Kahit na napanahon ni Jesus, walang nakakita sa Diyos kailanman, kundi siya, mugtong na anak, ang nagpakilala sa kanya. Di ba ganon? So, ibig sabihin po pala, malinaw na malinaw, yung mga sinusugo lang ng Diyos, yung mga pinagpapahayagan niya. Talaga. Yan po, napakalinaw. So, ngayon, dahil nagkaligaw-lagaw kayo, alalahanin nyo, iisa lang Diyos natin. May lalang na si Allah. At yan ay naglalang din ng tao na kawangis nila at kalarawan. Tandaan nyo Mahiwaga rin po yan. Sino nalalang na tao na kawangis nila at kalarawan? Hindi ba una si Moises? Masunurin. Kaya siya ang katuwang ng Diyos na naghayag ng kanyang mga doktrina sa buong sangkatauhan. Kasunod ni Moises, sino pa? Mga propeta. Ngayon, yung mga propeta na katuwang ng Diyos na maghayag ng katuwang, pinagpapadan din ng kapwa Muslim. Ikwento mo nga po yung nag-conference kayo ng mga banal na espiritu. Kung nagtanong na sino raw makakapaglalang ng tao. Parang ganun. Yung nagkaroon kayo ng conference, ang sinagot mo, isa ka sa naglalang ng tao. Alright. Nung lalangin natin, ang sabi ng Diyos, ang tao at mahiwaga po to mahiwaga. Kalarawan natin, sabi ng Diyos, di ba? Sino kasi nagbabasa ng Biblia? Hindi ba? Si Jesus? Kaya si Jesus ang katuwang niya na maglalang ng tao ayon sa wangis nila at kalarawan. Dahil si Jesus at si Moises ang unang nalalang na tao na kawangis nila at kalarawan. Kaya si Jesus mismo ang gumagawa nito para maging kalarawan at kawangis nila ang Diyos. Dahil si Jesus ay nagmana ng pagka-Diyos. Dahil walang nakakilala sa Diyos noong panahon niya kundi siya. At ang Diyos ay nasa kanya. At kausap-usap niya, ano mang sabihin niya, Diyos ang nagsasalita sa kanyang bibig. Tandaan nyo nasa Juan 14, 21 hanggang 23, nagreklamo nga si Judas Tadeo, bakit sa kanila lang maghayag ang Diyos? Ang sabi ni Kristo, sino man na umiibig sa akin, ay iibigin din ng aking Ama. At iibigin ko siya. At kami pasa sa kanya at siya'y kami gagawin pasa namin sa kanya at siya'y gagawin namin aming tahanan. Alright. Nung maghayag si Propeta Isaias, anong sabi sa Biblia? Anong dako ang aking kapahingaan? Alright. Ang
tanong niya sa sangkatawan, anong dako ang aking kapahingaan? Siyempre, banal na dako. Sino yung banal na dako? Hindi ba si Jesus? Yan ang banal na dako. Kaya doon siya tumahan kay Jesus at ginawa rin niyang kalarawan nila ang kanyang mga apostol. Kalarawan at tawagis ng Diyos. Kaya tayo lahat na makikinig na Ebanghelyo ni Kristo ay mamawagis tayo kay Kristo at maging kalarawan ng Diyos kung sundin natin ang turong Kristo. Yun po ba yung nasa Hebreo 10:5? Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ni sinasabi. Talaga, sipasan mo. Hebreo Kapitulo 10, talatang 5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan. Sino po ba sinasabing papasok daw sa sanlibutan? Dito sa daigdigan lupa. Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ihanda mo. Ihanda mo. Alright. Ayang katawan yan ay gawin niyang templo. Kagaya ng ginawa niya kay Jesus. Ito ay priority at pribileyo ng lahat ng mga tao. Ihanda niyo katawan ninyo at gagamitin kayo ng Diyos. Yan ang ibig sabihin. Ngayon, nakahanda na ba kayo upang gamitin ng Diyos? Dahil pinangako niya na kanya ibubuhos ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. O, iilan lang ng tao nakatanggap ng espiritu ng Diyos. Hindi ba si Jesus lang noong panahon niya? Ito po sinabi ni Apostol San Pablo, Roma 6:13. Sige. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na siya na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran ng Diyos. O, yan ang gusto ninyo para malalang kayo na kawangis niya at kalarawan kung gamitin niya kayo sa kanyang kapangyarihan. Dahil pag ginamit niya kayo ng kanyang kapangyarihan at karunungan, ay katulad na rin ninyo si Jesus, na siya ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Dahil ipinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa pagpapagaling ng sakit sa pamagitan ng katawan ni Jesucristo na ginamit niya, dahil hinandog ni Kristo ang kanyang katawan sa Diyos upang gamitin ng Diyos. Kaya paggamit na rin ninyo ang katawan niyo sa Diyos para maganap ninyo yung kahilingan ni Kristo na kayo'y malalang linya na kawangis at kalarawan Ano ng po Diyos. ba ang dapat nilang gawin para sila ay gamitin din naman ng Diyos? Ihandog nga yung katawan. Ihandog niyo sarili niyo sa Diyos. Magdebosyon kayo. Ha? Ang sabi po kasi ng Panginoong Jesucristo, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Alright. Kung banal ka, tatahan din ang Diyos sa iyo. Ayun, yun napakalinaw po. Dahil Diyos ay pupunta sa kapwa niya banal. Demonyo. Hindi siya pupunta sa taong demonyo. Ayan, malinaw po yung naririnig po ninyo. Pupunta siya sa kapwa niya banal. Yan po yung sinasabing, Dahil yan ang tinutukoy na San Juan Kapitulo 1. Ang Diyos, ang pasimula ay siya ay berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos. O, kita na, suma sa Diyos Hindi suma sa demonyo. Suma sa kapwa niya Diyos. basahin po natin, Juan Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos. O, see? At ang berbo ay Diyos. O, maliwanag Ang berbo ay Diyos at ang Diyos ay suma sa Diyos. Ngat nyo? Para pong ganito, birds with the same feather flocks together. Ganyan. Ang magkakawangis at magkakamukha ay magkakasama. Hindi naman pwedeng magsama yung demonyo at banal eh. Talaga. Magkakontra yan. Kaya yung demonyo, gusto nyo mapasa kanya lahat ang mga anak ng Diyos. Kaya nanunukso siya eh. O ngayon, sino natukso niya ngayon? Yung pastor ng Muslim na yan? Ayan, lahat po ng mga relihiyon na sobra ng yayaman. Alright. Ewan ko bakit. Alalahanin nyo, ang Biblia ay siya ang tinatawag na ways map
Alam niyo ang waste map? Ano meaning ang waste map? Kung sa waste map po yan, sa literal, yun po yung magiging gabay mo o guide para kang makapunta sa pupuntahan Yung mo. Biblia yan ay waste map. Guide. Para hindi ka maligaw sa iyong patutuhanan, patutunguhan. Dahil ang waste map na yan, basahin nyo ang Biblia, ang waste map na yan, yan kung masundan nyo ang matuwid na daan papunta sa langit, hindi na kayo maliligaw. Tandaan nyo. Kaya ang waste map ay Biblia. Ano tawag niya sa waste map na sa ibang salita? Google Map. Google Map. Alright. Waste map, Google Map, hindi kayo ililigaw yan. Ikaw na pastor ng mga Muslim, ha? Magbasa ka mabuti ng Biblia. Dahil ang letra nakakamatay, tandaan mo. Pero ang diwa niya, magbibigay buhay, tandaan mo. Alam niyo, kahulugan, diwa. Kaya nga po yung nangyari sa sanlibutan ngayon, na marami po mga mangangaral ang walang kaalaman po sa mga kahulugan ng banal na kasulatan. Dahil ang banal na kasulatan po ay binalot po ng mga hiwaga, talinghaga, misteryo, na wala pong makapagbubukas kundi yung sinusugo lang po ng Diyos. Tingnan nyo po yung naging bunga ngayon sa sandaigdigan. Sobrang gulo, walang kapayapaan, puro salot, puro sumpa, puro dilubyo. Walang itinuro ng Diyos na kayo ay magpatayan. Original yan. 10 Commandments. Yan ang world order. Tandaan nyo, ha? International Universal Order yan. Kaya nga po ito sinasabi ko po sa kanila. Kaya nga po lumabas na po yung tunay na pastor, nakakandili sa atin ng ating mga kaalaman at unawa para wala na pong tao pang maliligaw pa. Kaya sinasabi ko sa iyo, ikaw na pastora, galing-galing mo magsalita, inililigaw mo mga tao. Dahil kulang ka pa ng kaalaman. Kulang ka ng ayulo, sabi ng Diyos sa akin. Hindi mo pa nakilala ang Diyos. Tandaan mo, ha? Kuro-kuro mo lang ang Diyos. Ang salitang Allah. Hindi mo pa kilala si Allah. Tandaan mo. Pangalawa na po siya sa pastor ng Muslim na pinanood natin. Kaya kayong mga pastor na Muslim, hindi nyo napapansin, pinapatay na kayo ng Diyos. Yun po, yung lahat po ng mga tao at mga bansa na hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Inuutosan na kayo na ilipulin na ng Diyos. Sino nga lilipol? Pinakilala ko sa inyo kung sino yung 4 na prinsipe na manlilipol doon sa mga hindi tuwatalima sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi po kaya nila napapagbulay-bulayan na niyayanig na po sila ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Wala, bobo sila kasi. May palatanda na sa kanila. Hindi pa sila natigising, hindi pa sila natitinag. Yan ang mga tanda na binibigay ng Diyos sa sangkatauhan para kayo makilos na at hanapin na ninyo ang inyong dakilang ala. Yan po kasi yung mga tanda na hinahanap nila. Ang hindi po nila alam, yung tanda na hinahanap nila, puro po parusa yan. Dahil si Kristo, kung saan naroon si Kristo, nandun din ang Diyos na kasama niya. Eh siyempre po, iisa po silang dalawa. Ibig sabihin, isa sila prinsipyo, isa sila ng layunin, hindi po sila literal na isa. Sa prinsipyo lang po sila magkaisa. Ang dalawa ay naging isa. Tanda niyo, ha? Sa prinsipyo. Yes. Pero dalawa pa rin sila. Eh, yun po yung iniayag ng mga mangaral. Yun daw Panginoon Jesucristo at yung Ama ay isa lang. Mga bobo. Yung dalawa naging isa. Pero dalawa pa rin sila. Parang ganito po. Merong Sabo 10 kayo, tao. 1 plus 1 equals 1 o equals 1 plus 1 equals 2. Yung 10 tao na lang po, magkakaisa sila sa prinsipyo. Parang gano'n na lang po. 10 silang tao. Oneness. Togetherness. Yan ang ibig sabihin yung nagkakaisa o nagkaisa. Alright. Kaya po, naliwanagan na kayo ng Panginoong Hesukristo at Ama iisa. Hindi po sila isa. Dalawa sila. Lang. Nagkaisa lang sila na layunin. Kaya po marami pong mga taong naligaw sa pangangaral. Ang Ama at ang Anak ay isang layunin. Yan ibig sabihin. Ang hangad nila ay maghari sa buong mundo.
Maghari ang Ama, maghari ang Anak, maghari ang Espiritu Santo. Alright, hindi man ninyo sinali yung Espiritu Santo. Ama lang ang Anak, binaliwala nyo yung Espiritu Santo. Tatlo po yan, Magnificent Three. Yan ang Sino yung Santisima original na Trinidad. Espiritu Santo? Yung mga Arkangeles. Yan ang original na Holy Spirit. Ama, Ayan. Anak, Espiritu Santo. Kaya po, lumalabas na po yung mga hindi po naituturo ng mga naunang mga mangangaral. So, sila tatlo ay iisa sa tinatawag na triangle, tatsulok. Tandaan nyo Yung po kadalasan ng mga nangyayari sa mga iba't ibang reliyon, ang itinuturo lang yung Ama, yung iba pa nga, binabypass nila yung Panginoong Jesucristo. Hindi po nila alam, tatlo po yan, Magnificent Three po yan. Kung kasali si Muhammad, bakit hindi? Kung maghisa siya kay Jesucristo. Pero kung nabahagi ba si Jesucristo, Ang tanong po nito, nabanal ba si Muhammad? meron ba mabanal na magpapatayan? Walang mababanal na nakipagpatayan. Dahil si Jesus, kahit na may kapangyarihan siyang pumatay, hindi niya pinatay ang tao. Tandaan niyo Kasi nga po napakalinaw nung sinabi niya, bagamat nasa anyo siyang Diyos, hindi niya inari. Bagkus nagpakababa siya. Yun ang hindi alam. Yung pastor na Muslim na yan, tanga. Inililigaw niya ang mga tao. Nagkaroon siya ng pagkabahabagi. Okay. Yan ba ay utos ng Diyos na tayo magkabahabagi? O Wala pong magkaisa? utos ang Diyos ng ganyan. Walang utos ng Diyos na magkabahabagi. Dahil lang ang nais ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Ama, walang hanggang Pagkakaisa. pagkakaisa at kapayapaan sa lahat, pag-ibig. O, bakit nagtuturo kayo ng pagkabahabagi? Di Wala. maliwanag na kayo mga alagad ni Lucifer. Ito po ang sinabi ng Apostol San Pablo sa kanila. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Kaya po napakaliwanag po ng sinabi ng Apostol San Pablo. Walang itinuro si Kristo na magpatayan, kundi magmahalan. Ibigin mo kapwa mo gaya ng sarili mo. Hindi na sinabing patayin mo kapwa mo para patayin mo rin sarili mo. Walang itinuro ng Diyos na ganyan kay Kristo. Dahil si Kristo, siya ang kanyang ginamit nung panahon ni Jesucristo. Nung panahon ni Moses, si Moses ang ginamit niya. Nung panahon ng mga propeta, yung mga propeta ang ginamit niya. Ngayon, sa panahon natin, sino sa inyo ang ginagamit ng Diyos ngayon? Para mapigil ang patayan nito sa buong daigdig at kamatayan ng maraming tao. Sino sa inyo ngayon ang pinaghayagan ng Diyos na itigil ang gera? Dito, madalas niya sabihin na pigilin niyo ang gera. Hilingin niyo sa Ama para patigilin niya ang gera. Sabi ng mga banal na espiritu. Kaya nga po ako'y nanawagan sa buong Pilipinas at sa buong mundo nung nagsisiklab po na yung mga gera na yan. Siguro naman po ay dininig ng mga tao yung panawagan natin at ng dakilang Ama dahil marami rin pong taong nanalangin dito. Kasi po, damay po tayong lahat ng mga tao dyan sa gera na yan. Marami pong mga tao mamamatay, yun po yung inihayag ng Inang Birhen Maria na hindi nyo rin pinaniniwalaan. Kaya nga sinabi ko na sa mga unang Facebook ko kaya magtago kayo, sinasabi yung capsule na yan. Yung po pinagmamalaki na mga gumawa ng alright, punuin nyo nuclear bomb na yan. ng tinatawag na hangin. Ano tawag yung hangin? Oxygen. Punuin nyo yan. Capsule na yan. Maaabot ba yan na 100 taon? O At hindi po nila alam, yung capsule na ginawa nila na pagmamalaki at pagmamayabang nila, yan ang magiging libingan ninyo. Tatagal ba yung oxygen dyan? Kala nyo makakaligtas kayo sa Diyos. Kaya tigil na nyo yung patayan na yan. Walang kabuluhan yan. Sabi ni Haring Solomon. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan yung patayan na yan.
walang kabuluhan. Kaya po tama talaga si Haring Solomon. Wala talagang kabuluhan yung lahat ng mga bagay na yan ginagawa ng tao sa ilalim ng araw. Mamamatay kayo ngayon, hihingi pa rin kayo ng kaligtasan. Nung panahon ni Jesus, siya ang tagapagligtas ng mga taong namamatay. Ngayon, sa panahon natin, sino? Hindi nyo alam na ako ang tagapagligtas sa mga taong namamatay? So, kung di maniwala nito, lumapit kayo para makita ninyo ang katotohanan. Hindi yung kuro-kuro ninyo, bintang ng bintang kayo, ha? Alright, tandaan nyo yan. Kaya kayo mga pastor na kakalat ng kasinungalingan, itigil yan dahil yan ang ayaw na ayaw ng Diyos nung una pang panahon. Kawikaan 6:16. Kawikaan. Diyan natuto si Jesus. Dahil nung makipag-aral si Jesus sa pangkat ni Haring David, yung relihiyon ni Haring David na Jerusalem, sa bayan ng Juda, doon natuto si Jesus at doon niya natutuhan yung salita niyan, si basahin. Kawikaan, Kapitulo 6, talatang 16. May 6 na bagay na pinagtatanim ang Panginoon. Ano yung pinagtatanim? Ikinagagalit. Nagtatanim ng galit. Ikinagagalit ng Diyos yan na di niya malilimutan, kaya tinanim niya sa kanyang puso na ayaw niya yung mga bagay na yan. Sibasahin mo na. Oo, 7 nakasuklam-suklam sa kanya. Nadagdagan pa. Naging 7. Sige, talo mo. Mga palalong mata. Bakit po naging Ano palalong, palalong mata? mata? Yung nakita mo, nakaragyaan, kasaganaan ng tao, nainggit ka. Ayun, nagkaroon ng mga, kaya pala nagkaroon ng mga inggitan. Inggitan, porque naglalaki ng mga building, gagaya ka na rin, palalong matayan. Gagawa ka rin ng dahas, ng daya para din magaya mo yun. O ano pa? Sinungaling. Sinungaling na dila. Alright. Yung dila nyo yan ha, na magkakalat ng kasinungalingan, itigil na nyo yan. Kung yan ay katitigil nyo, putulin na yung dila nyo. Kung kamay nyo, putulin yung kamay nyo. Sabi na sinabi ng Panginoon. Mabuti pang wala kayong kamay, wala kayong dila, wala kayong mata na makapunta sa langit kaysa yung kompleto yung katawan at pupunta naman kayo sa impyerno. Yan ang turong Kristo. Ito po, Exodo Kapitulo 23. Basahin po ba natin? Sige. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makikipagkayari sa masama na maging saksi kang sinungaling. O see? Nakikipagkayari kayo sa mga bansa para maggera. Kayo nga'y mga saksin sinungaling dahil sinasaksihan nyo ang baliktad. Mga nasulsulan ng sulsulan. Mga marisulsul. Marisulsul kayo. Hindi ba sinabi ni Haring Solomon, kung walang gatong, walang apoy. Ang apoy ay hindi magliliyab. Kaya pag may nag-away, gagatungan ninyo. Mga tarantado kayo Number talaga. 1 po yung Amerika, saka yung Russia at China. Mga tagapaggatong. So, gumagawa kayo ng bagay na walang kamuluhan, magpatayan kayo, ililigtas ko rin kayo. Noong panahon ni Jesus, siya ang tagapagligtas. Ngayon, sa panahon natin, ako ang binigyan ng Diyos ng karapatan magligtas sa inyong mga kaluluwang nangangamatay. O, nung November 1 po. Pinapagod nyo ako. Tandaan nyo. Nung November 1 po, 300,000 kaluluwa ang iniligtas po ng pastor at ni Kagalang-galang San Miguel. Lahat ng dagat ng bundok na nalunod sa dagat, lahat ng mga aksidente sa daan, lahat ng matay sa gera, dinala lahat ng espiritu rito para iakyat ko sila sa langit. Katulong ko ang mga banal na siya si San Miguel Arcangel. Kaya po, napakahiwaga po ng mga naririnig nyo. Baka hindi nyo paniwalaan, mabaliw ka sa Talagang hindi maniwala, yan. Wala silang karanasan eh. Bobo sila. Tuloy po natin. Sige. At mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Oh, yan, gira. Kamay na pumipitik sa mapindutan ng racket. Oh, pati walang salang dugo na mamatay. O kung literal naman, yung mga abortion, pumapatay ng walang salang dugo.
Walang salang dugo, nasa tiyan pa lang, dugo pa lang yun, wala pang kaluluwa doon. Eh, number 1 po dyan yung China. Yung mga fetus ginagawan lang pampaganda. Ginagawan lang ulam, ginagawan lang fetus soup. Eh di, ano kakaiman lang sa vampira? Kaya nga po sila tinadtad ng dilubyo. Yung China. Para sila vampira, kumakain ng tao. Vampira talaga. Hindi po nila pagbubulay-bulay mga ginagawa nila. Kaya nga po sinabi rin ni kagalang-galang na Apostol San Pedro, sapagkat ang magnais sumibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. So, tigilan niyo na yung paghayag ng daya, ha? Ayaw na Diyos yan na iligaw niyo ang kanyang mga anak. Yan po ang nangyayari dahil sa mga pagsasalita nila ng daya, maraming mga tao ang nangaliligaw. Ako, hindi ko kayo Napapahamak. inililigaw. Tandaan nyo, kagaya ni Jesucristo. Kung sino man maniwala kay Jesucristo, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag po Ganon yun. din ako. Kung sino man maniwala sa akin, hindi kayo mapahamak. Tandaan nyo. Basahin po ba natin? Sige. Sapagkat gayon na, Juan Kapitulo 3 talatang 16 hanggang 18. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Oh. Si Muhammad ba, nagturo ng kaligtasan o patayan? Ayaw po sa Itinuro niya kaligtasan, kung sumamba kayo kay Allah. Kaligtasan talaga. Ako rin. Dahil si Allah, siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na sinasabi niyo. At kilala ko siya. Kung titingnan po kasi nila yung mga ginagawa ng mga sumunod sa mga aral ni Muhammad, bakit po puro gera, puro kaguluhan, puro patayan yung mga nangyayari sa kanila? Yung po ba yung bunga ng turo ni Muhammad sa kanila? Turo nga ng demonyo. Baka nagpanggap lang na si Allah. Kasi po, kung yung Ay, anghel din, Nagpanggap lang na si Muhammad. baka Pero po siya yung anghel na nagpanggap ng anghel ng kaliwanagan. talaga, O yan po, maliwanag po yan. nagpapanggap na anghel na liwanag si Satanas para makapaniwala kayo sa kanya at upang mayroon siyang kasama sa impyerno. Kaya nga po lumalabas na yung mga bunga na mga aral, puro po kaguluhan, gera, patayan. Kaya tigil-tigil mo na yan, ha. Ikaw, pastor, ano pangalan mo? Ang galing-galing mo magsalita. Gusto mo pa akong iligaw? Kailanman, di mo ko maligaw. Tandaan mo, ha? Hindi nyo po maililigaw yung mga taong tinuturuan ng mga banal na espiritu. Kailanman ay hindi nyo kami kayang iligaw. Dahil ang tagapagturo po namin dito, ang Panginoong Yesus, dahil siya ang aming guro. Ngayon, kung mayroon kayong hindi maintindihan sa sinabi ko, mag-comment kayo. O alin doon sa sinabi ko na hindi maintindihan at liliwanagin ko. Dahil kilala ko ang Diyos. Tandaan nyo, ha? Siya ang nag-utos sa akin sa ginagawa kong ito na maghayag sa inyo. Na sinabi niya sa akin, ipakilala mo ko sa kanila para wala na silang may dadalan pa sa kanilang kasalanan. Wala sa Biblia na kaming dalawa nag-usap sa panahon natin. Paano ko may pakilala kung hindi naman nyo ako paniwalaan? Yan ang malaking kamalian. Kung hindi nyo ako paniwalaan, paano ko may pakilala siya sa inyo? Mabuti pa nga po si kapatid na Eli Soriano. Ang sabi po ng kapatid na Eli Soriano, kung may dumating na mas matalino pa kaysa sa akin, bababa ako at para siya yung mahayag. Bakit kayo, yung mga pastor na yan? Mayayabang nga. Yan ang sabi ni Pablo kay Timoteo 3:1, pangalawa. Para panganahon na pangarib na ito dahil mayayabang kayo talaga.
Mabuti pa si kapatid na Eli Soriano. Sige, basahin mo muna. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat, bakit daw po mapanganib ang panahon? Mayayabang kasi sila eh. Panganib yung mayabang. Paano rin po hindi magiging panganib ay puro gera na nangyayari at marami pong mga nakabadyang mga dilubyo mangyayari sa Pilipinas. Magsipaghandahanda daw po kayong lahat. O kayo mga Muslim na Ramadan dyan sa Maynila, itigil na yung Ramadan na yan ha. Tsaka hindi pa rin po ba nila napagbulay-bulayan yung ginawa ng Diyos sa kanila, yung mga nag-aayuno doon sa batong itim? Dinagsahan ng libo-libong salot ng mga insekto. Wala silang pakiramdam. Revolto sila. Wala silang alam na nangyayari na ang katapusan nila. Eh, ginagawa po kasi nilang Diyos yung batong itim. Ganyan nung panahon ni Noe. Wala silang kamalayan na bigla silang nalunod. Ganon din ngayon. Wala kayong kamalayan na bigla kayong mamamatay dahil hindi kayo nakapaghanda. Dahil pilosopo kayo. Kasi po kung titingnan po natin yung history ng Pilipinas. Ituloy mo buwasa para malaman nila kung sino, anong klase tao sila. Sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili. O, see? Sarili lang yung inibig nyo. Hindi yung inibig kapwa nyo. Basta girayin ninyo, patayin ninyo, kapwa nyo. Ano sabi ng Diyos? Ano mang ginawa mo dyan sa kalitlitan na yan na sumasampalataya sa akin? Hindi mo sa kanila ginawa, kundi sa akin. Yan ang turong Kristo. Kaya po pala tama yung sinasabi ng ating kapatid na Ariel, na ang pinakamalaking digmaan talaga sa buong daigdig. At nangyari po ito sa lugar po ng Mindanao, yung pakikipagdigmaan tungkol sa relihiyon. Talaga? Yan naman ang nakalagay sa Biblia eh. Relihiyon, laban sa relihiyon. Kaya po pala maraming nagpapatayan. Wala naman pong tinurong ganyan ng Panginoon. Sa atin na nyo po sa Mindanao, hindi po ba yung Mindanao ang pinakamagululo? Alright, basahin mo lahat yung nakalagay doon sa Matthew 24 ha. Dahil yan ang nagaganap sa ating panahon. Relihiyon, laban sa relihiyon, patayan yan. Ayan ang palatandaan na ang Diyos ay galit na. At marami nang mamamatay. Magkakagutom sa lupain. Sibasahin mo. Saan po ba? Matthew 24. 4, diretso. Dahil yan ay nagaganap sa ating kapanahunan. Hula ni Kristo yan ha. O hindi hula ni Muhammad. Dahil hula ni Muhammad, hindi ko pa narinig. Wala pa akong narinig na hula ni Muhammad. Ang narinig kong hula ay hula ng Diyos sa ating kapanahunan at hula ni Kristo ng kanyang kapanahunan at siya rin ang ibinabalita sa ating kapanahunan. Tituloy mo. Umpisa po natin Mateo Kapitulo 24, talatang 3. Diretso po ito. At samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan magaganap ang mga bagay na ito? O yan na, inusig sila ng mga alagad. Inusig siya ng kanyang mga alagad kung kailan mangyayari. Kaya sinaysaynan niya ang mangyayari. At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? Alright. Sinabi ko na sa inyo, ang katapusan ng sanlibutan ay yung Third World War. At ang katapusan ng ugaling makasanlibutan ay ang Ebanghelyo. Kung maglaganap yan sa buong mundo, tapos na ang makasanlibutan pag-ugali. Dito mo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagkat... O yan, ang pastor, nagliligaw ka ba talaga? Siyasabi mo sarili mo. Kung nagliligaw ka na talaga, hindi mo alam na nagliligaw ka na. Talaga, dahil yung Google Map na sinasabi ko, hindi mo natuklasan, yan, Biblia, ang Google Map, dadalhin ka sa langit yan kung masundan mong gawin ang lahat na nakasulat dyan.
Tuloy mo. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. O marami, isa ka na. Tuloy mo. Na magsasabi, ako ang Kristo. O ikaw ang pinakamarunong na tao. Ang pinakamarunong tao, ang pangalan ay Kristo. Ay hindi po makukumpleto sa kanya ang Kristo kasi po hahanapin natin sa kanya yung kapangyarihan dahil ang Kristo, karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Yan, si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kung wala sa iyo yan, hindi ka tunay na Kristiyano. Tandaan mo, o Hindi siya maka-Kristo. tunay na Kristo. Ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. O yan, narinig na. Digmaan ng Russia, China, digmaan ng Russia, Israel, Hamas, Palestine. O yan, alingaw-ngaw na digmaan. Hindi ba nagaganap na hula ni Kristo? May hula ba kayo? Kayo mga Muslim? May hula kayo, alam ko. Pero hindi ko nabalitaan yung hula ninyo. Eh, may napanood po ako ng isang araw na pati yung Amerika nakikipag, na rin, nakisawsaw na. Talaga. Yan mga tinatawag mga sul-sul. Marites. At huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari. Datapwat hindi pa ang wakas. So huwag kayong magulihanan. Ha? Hindi pa ang wakas na salimutan. Kaya lang magtamo kayo ng kagutom, kahirapan sa buhay dahil yung mga tinayon yung matanan, sisirain ninyo. Pagkatapos pagkagastusan naman ninyo. Hindi po ba nila nakita yung resulta ng mga ginawa nila? Maraming mga bata ang nangamatay, maraming kababaihan ang nangamatay, Okay, maraming mabuhay. mga building at tahanan ng wasak-wasak na. Yung mga buhay na pinatay nyo, may balik pa ba ninyo? Wala na. Magsisimang kayo, wala na, huli na. Wala naman nagawa ng bagay ah. Basta magpatayan kayo. Anong gusto nyo? Palitan? Robot? Yung po ba yung turo ni Muhammad sa kanila? Yan ba turo ni Muhammad na palitan nyo ang tao ng robot? Turo ba na Diyos yan? O turo ng kapwa nyo demonyo? Sige, tuloy mo. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Nagaganap na. Nagkakagutom na. Yung walang tahanan, yung nasira na tindahan, nasira ang grocery, nasira ang kampanya na kanyang itinayo. Hindi ba magkagutom ang isang katauhan? Kumpanya po, kumpanya, hindi kampanya. Kumpanya. Yung mga tinatawag ninyong Mga business, negosyo. Negosyo. Wala na, wasak-wasak na eh. Di Binanatag po ng mga magkakagutom bomba mga eh. empleyado, yung nawala ng trabaho, di ba magkagutom yan? Kaya, tandaan ninyo, buhay ang Biblia na itinuro ni Kristo, nagaganap na. Pati po yung evacuation area ng, hindi ko po nakakita kung saan, binomba rin ng bansang Israel. Ang dami ring namatay. Talaga. Evacuation area yun eh. So, yan ba tinuro ng Diyos? Yan ba tinuro ni Muhammad? Yan ba tinuro ni Allah? Tandaan nyo hindi Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Tuwan-tuwa kayo, marami naghihirap. Marami nangananangis. Dahil maraming namatay. Demonyo sila, kung tuwa-tuwa sila. Kita nyo na. Yan po ba ang nais ninyong mangyari sa buong mundo? Ang manangis yung lahat ng tao. Maghirap. Anong puso po ba meron kayo? Sige, tuloy mo puwasa. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagoy, ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y pakapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. See? Kaya kung kayo papatay ng tao, bansa laban sa bansa, kayo kapupuotan ng lahat ng mga bansa. Ayan po kasi yung bansang Israel na yan ang number 1 na pumipigil na ang mga tao magbasa ng Biblia. Ayan Na nga.
Sila yung number 1 na pumipigil na ipangaral yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos nila itubusin sa kasalanan ng Panginoong Jesucristo, ganyan ang ginagawa nila sa Panginoon. Alright. O, sige, Anong klase mga tapusan tao, natin yung usapan na yan, ha? Pasukin naman natin yung usapin ng Malacanang ngayon. Dito naman po tayo sa bayan nating Pilipinas. O, tapos na, pagpaliwatin ko sa inyo, kayo manggigera, ha? Kayo marka demonyo. Hindi kayo marka anghel. Ang mark ninyo, demonyo ito. Ito lang po masasabi ko sa kanila. Tingnan nyo po kung anong klaseng pananampalataya meron yung mga taong yan. Okay, balikan natin ang Malacanang. Dahil nagkakagulo sila ngayon sa usaping tinatawag na financial. Ito na naman tayo. Nung pasuri ko ang Malacanang, sabi ni Miguel Arcangel Sr., ang pera ng bayan ay binubulsa ng mga namamahala ng bayan. Totoo ba ito o hindi? Paano po hindi magiging totoo yun eh? Si Kagalang-galang San Miguel yung nagsuri sa kanilang lahat doon sa Malacanang. Alam ko na sinungaling kayo eh. Dahil yun, Diyos mismo ang nagsabi na kayo ay sinungaling. Sabihin lang sinungaling yung si Kagalang-galang San Miguel eh. Baka pagpupugutan sila ng ulo ni San Miguel. Alright, San Miguel nagsumbong sa akin na binubulsan nyo ang pera ng bayan. Totoo ba o hindi? Dahil sinabi ng Diyos mismo sa akin noong 1990s pa, ang Malacanang ay pugad ng tulisan at magnanakaw. Totoo ba ito akusasyon ng Diyos? Kailanman hindi po nagkakamali. Eh bakit nagkakagulo kayo sa Malacanang? Sumingaw lang yung balita na kayo gumagawa ng garapal, nagkakainitan na kayo. Nag-leak daw, nag-leak. Naamoy na yung baho ninyo. Nagkalat na ang baho ninyo. Yung nagkalat, isa raw taksil. Ayo, taong tapat pala may pagmamalasakit, taksil pa. Talaga sinungaling kayo, no? Lahat ng tapat sa bayan, taksil. Kamukha ni Rizal, tapat sa bayan, taksil, pinatay. Kamukha ni Jesus, matapat sa tao, taksil, pinatay. Okay. So, lahat ba ng tapat na tao ay taksil ba sa inyo? Kayong mga sindikato, kayong mga tulisado na magnanakaw sa bayan, ang tao mag-report na kayo taksil, balik ta rin nyo na sila ang taksil. Kailangan daw nilang makasuhan. Umanda kayo. Dahil alam ni Miranda kung sino taksil sa inyo. Malapit na kayo daw ikulong ni Miranda. Tandaan nyo ha. Malapit na po. Malapit na maupo si Tata Eduardo. O, tingnan ko ngayon kung sino makulong sa inyo. Documented lahat yan. Okay? So, magtigil-tigil na kayo habang maaga. Magbago na kayo, sabi ko sa inyo. Darating na paghukom. Ito po, Kung may hukuman kayo sa lupa na hindi yung malulutas lahat ng krimen, may hukuman kami sa langit. Lulutasin niya lahat ng kriminalidad sa buong daigdig. Tandaan nyo ha. O, sinesay ko na sa inyo. Manggagawat man na hindi tapat sa kasunduan, patayin. Okay. Isang tao, taksil, pinatawad sa si Pablo. Tao po, patay ng tao, pinatawad. Kaya nga, sinabi ko sa inyo, mamili kayo alin sa dalawa. Kayo'y papatayin o patatawarin. Binanggit ko na, lumapit kayo sa Diyos. At magsisi na kayo. At patatawarin kayo. At kayo'y kasasangkapanin niya para palaganap ang hustisya at katarungan sa lupain. Tandaan nyo ha. Huwag nyo pagagamit na yung katawan sa diablo. Sinabi ni Pablo, paggamit nyo ang katawan nyo sa Diyos para gamitin niya kayo sa kanyang pagpapalaganap ng hustisya at katarungan sa lupain. Dahil sabi ni Isaias, mapalad ang taong nang hahawakan nito. Ha? Ang may hawak ng hustisya, mapalad ang taong yan. Kagaya ni Pauchip Acosta. Nagtatalo na naman sila ni Senador.
Si Tulfo. Tulfo? Tsaka si Hontiveros. Ano kaya ang kamalian naman dito dalawa nito? Ano naman kaya anomalya na kinata? So, May binulgar yata si Tulfo tungkol kay Hontiveros. Kay Cayetano pala, Cayetano. alright. Ano ang report na yun? Hindi ko ba alam. Panoorin Anong natin binulgar? Binulgar niya anomalya sa Malacanang? Ayaw niyo mabulgar? Kung Diyos mismo nagbulgar, na kayo ay tulisan magnanakaw, sige, demanda niyo ang Diyos. Kaya, sinabi ko na sa inyo, ang sabi niya, hugad daw ng Malacanang ng tulisan at magnanakaw. Kaya lahat kayo diyan, magnanakaw na talaga. Kaya po siguro mas tama pa si Tatay Eduardo Miranda eh. Lahat ng mga nasa gobyerno, pababain na lahat. Kasi po kung magtatagal pa yung mga yan dyan, ganun pa rin ang gagawin naman nila. Talaga, namimihasa kayo kasi dahil walang talagang hustisya kayo. Walang nadidimanda, walang nakukulong. Binabalukton nyo ang batas ninyo. Kayo mismo sumisira ng hustisya sa bahay ninyo. Dahil nagsusul-sulan kayo. Tapalan ng mukha, tapalan ng bibig. Yan ang tinatawag under the table system. Kayo mismo nagsabi dyan na red tape under the table system. So, tigil-tigil na yan. Dahil wala kayong may lilihim sa mata ng Diyos. Kami mismo magdidimanda sa inyo sa hukuman ng langit. Kung hindi nyo aminin ang kasalanan ninyo. Wala naman po kasing mga opisyal ng gobyerno na hindi natin nabalitaan na nagkaroon ng Huwag ka mag-alala. Darating din ng araw na may pasasapin din dito ng mga tapat na tao para katulong niya sa kanyang pagpapagalaga ng kanyang hustisya at katarungan sa lupain. Dahil yan ang utos. Magsigawa kayo ng hustisya ito po, at Isaiah katarungan. Kapitulo 56. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit nang darating at ang aking katuwiran ay mahayag. O yan, darating yan. Pag madumating dito mga taong tapat, matatapos na ang kawalangihan, yung pagnanakaw sa gobyerno na yan. Tanda nyo ha. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito na nangingilin ng sabat upang huwag lapas tanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Alright. O, tandaan nyo na. So, marami pa ako sasabihin sa inyo. Pero binalaan ko lang kayo. Ako ang spiritual advisor ninyo. Ha? Dahil mga advisor ninyo sa Malacanang, relihiyon na walang kabuluhan, kibuloy, Iglesia ni Cristo, advisor ba yan? O sul-sul? Saka walang hihaan. Tingnan nyo po si Duterte, yung mga kinatigan niya mga relihiyon, si Kibuloy at yung Iglesia ni Cristo. Ano po yung nangyari kay Duterte bandang huli? Ano sinabi ni Duterte? Sabi ni Duterte, masarap daw sa impyerno, sa langit daw kasi walang pakinabang. Oy, Diyos, talagang pakinabang ang plano niya. Ibig Yun sabihin, ang salita niya, understood na ang pakinabang lang ang gusto niya. yun po ba tinuro sa kanya na Iglesia ni Cristo at ni Kibuloy? Talaga. Sila rin, nauna. Iglesia ni Cristo, mayaman na. Kibuloy, mayaman na. Duterte, mayaman na. O lahat sila pala puro mayaman ang mga super bilyonaryo. O yan naman, Sara Duterte, mayaman na naman. Ay balitang-balita po, siya raw po yung susunod na presidente. Ganun ba? Iboboto niya ang presidente, tulisan na magnanakaw sa bayan. Kaya walang tigil yung panunulisan sa pera ng bayan. Kayo mga bobo, mga butante, mga inutil. Kaya mas tama po si Tatay Eduardo, alisin na yung politika. So, hanggang dito lang. Pagbulay-bulay nyo sinabi ko ha, as an spiritual advisor sa inyo. Dahil mahal ko kayo, ayaw ko yung mabulid sa impyerno. Ano nyo ha? Matagal pala yung nilagay ko sa kagabi. Nakakalat lang dito.
So hanggang dito na lamang po at sana po ay meron po kayong mga natutuhan at meron po kayong mga kaliwanagan na mga naalaman. Maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy po ninyong pakikinig sa mga tunay na aral at katotohanan ng ating pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Sana po ay mapagbulay-bulayan nyo po yung lahat po ng aming mga tinalakay dito po sa Kaharian ng Langit. Dahil ang magiging tagapagturo po natin dito ay ang sinugo ng Diyos sa ating kapanahunan. At kung kayo po ay paririto sa Kaharian ng Langit, ang magiging tagapagturo po natin dito ay ang Panginoong Jesucristo dahil siya po ang guro ng sangkatauhan. Kaya po ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan, papuri, paggalang at pagsamba ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama at sa ating pong Panginoong Jesucristo at sa lahat po ng mga banal na espiritu at sa lahat po ng mga arkangheles ng kalangitan at mga doktor ng kalangitan at mga dioses ng kalawakan. Maraming salamat po sa inyong lahat.